So magkano nga ba ang total na kinita ko sa Philippine stock market sa loob ng isang taon? If you wanna find out, let's go! Okay, first of all, punta muna tayo dun sa portfolio ko. As I promised dun sa nakaraang video ko, papakita ko ito sa inyo ng walang filter and as in wala. Makikita niyo lahat. So, punta na tayo. Ayan. So, tinakpan ko muna yung total na gains ko. So as you can see, nandito tayo sa portfolio ko. I have 12 different stocks right now. It is yung AREIT, BDO, Citicorp, DMCI, GSMI, ICT, Keeper, Metro Bank, plus PPC, RFM at Semirara. So meron siyang total value ng 193,589 pesos. So magkano nga ba ang kinita ko na capital appreciation ngayong sa loob ng isang taon? So, let's see. So ayun, sa loob ng isang taon kumita ako ng 12,966 pesos. Actually, bumaba pa nga to kasi nung bago manalo si Donald Trump, alam naman natin na mataas ang stock market that time. So, ayan. So, yan na lang yung natira ngayon. And syempre if kukunin natin yung total, dapat nandun din ng dividends. So, tingnan natin yung dividends ko. Lipat tayo. Ayan, so nandito ako sa listahan ng mga natanggap ko na dividends ngayon 2024. As you can see, may mga stocks ako dito na nabenta ko na tulad ng GMA, LTG, SPC, Union Bank, tsaka FGen. So, bago ko nga pala sila mabenta is nakakuha pa ako ng dividend sa mga to. And also yung November, nakuha ko na rin dahil lahat ng stocks ko is nakapag-declare na ng dividends nila kahit yung mga upcoming pa lang ng December. So, yung mga pula pala, ito yung mga natanggap ko na, tapos yung green is yung matatanggap ko pa lang. Kasi itong projected na to, violet, ito yung mga inaasahan ko pa lang na matatanggap na dividends based dun sa last year na dividends na binigay ng isang kumpanya. So, start na tayo. Noong January, nakatanggap ako sa Citicorp ng 88 pesos for a total of 88 pesos. Nung February naman, nakatanggap ako sa Union Bank for a total of 90 pesos. Nung March, nakatanggap ako sa AREIT, sa ICT, sa LTG, RFM at SPC for a total of 1,079 pesos. Nung April naman, nakatanggap ako sa Semirara ng 1,575 pesos. Sa May naman, nakatanggap ako sa Citicorp, sa DMCI, sa GMA, sa RFM at sa SPC for a total of 1,603.34 pesos. Nung June naman, nakatanggap ako sa AREIT, sa LTG for a total of 471.6 pesos. July naman, nakakuha ako sa Citicorp for a total of 132.3 pesos. And nung August naman, nakakuha ako sa AREIT ulit ng total of 201.6 pesos. And September naman, nakatanggap ako sa LTG, sa RFM, sa Metro Bank, at sa GSMI for a total of 783 pesos. Noong October naman, nakatanggap ako sa Citicorp for a total of 176.4 pesos. This November naman, ito yung pinakamalaki ko so far. Nakatanggap ako sa DMCI at sa Semirara for a total of 2,525.4 pesos. This upcoming December naman, makakatanggap ako sa Citicorp, sa AREIT, sa RFM at sa GSMI for a total of 927.4 pesos.
So, alamin na natin yung total value ng natanggap ko for the year 2024. Ito ay total of 9,653.04 pesos. So, alamin na natin kung magkano ang total. Capital gains, nakatanggap ako ng 12,966 pesos. Hindi ko na sinama yung point. And sa dividends naman, 9,653 for a total of 22,619 pesos. So, ito guys yung total na natanggap ko ngayong 2024. Actually guys, nag-project na nga rin ako ng mga matatanggap ko for 2025 assuming na ito pa rin yung mga stocks na hawak ko for this year. And assuming na hindi na ako magdadagdag sa number of shares ko na to. Pero sobrang imposible nun kasi every sweldo talaga naglalaan ako ng pera para makapag-invest. Pero assuming lang, no, na hindi na tayo makapag-invest, we will still have a total of 13,329 pesos for next year. Di na masama, di ba? Habang tumatagal, palaki ng palaki. So, ayun lang guys. Maraming salamat. If gusto nyo pala akong subaybayan yung journey ko sa investing, please do like and subscribe. Mag-upload ako dito ng monthly update ko sa mga portfolio ko and yung mga bago kong biniling stocks. If ever may mga bibilhin akong bago. Ngayon, kung gusto mong malaman kung bakit o papaano ako nagsimula mag-invest sa Philippine stock market, panoorin mo itong susunod na video ko. Ayun lamang, maraming salamat, paalam!